Ito yung patubig nila, medyo malakas mga ka-agri. Yan oh. Kaya alam ko mabubuhay yung kalamansi dito kasi malakas yung tubig nila dito. Submersible po ito yung gamit nila. Kasi malalim ang balong dito, malalim ang water level, kaya submersible po yung inilagay nila. Yan. Sa mga lugar po na mabundok na katulad na to, yan po maganda, submersible ang gamitin ninyo. At ang balong na nakuha nila medyo maganda rin talaga mga ka-agri. Hindi po ito natutuyo, hindi po nauubos. So, 2 inches ba ito Kuya Melvin? Yung ano mo na to? 2 inches po ito. Yung folded na kanilang hose na gamit. Pero yung tubong nakabaon doon sa 4, tapos naka-straw yung didos. Oo, naka-straw, no? Oo. Ito. Ayan o mga ka-agri, oh. Yan, ganyan po yung... Ayan po, ganyan. Paagos. Maganda po kasi yung paagos na ganito, mabubuhay na maayos yung kalamansi. Makakuha ng malakas na madaming tubig, makakasipsip po siya at hindi yung nadadry lagi. Good morning mga ka-agri. Andito tayo ngayon sa Kuya po, sa farm ni Sir Boyet. Ito mga ka-agri, oh, yung land preparation na ginawa ni Kuya Melvin dito. Ito si Kuya Melvin. Ang maganda kay Melvin, may knowledge siya sa pagpa-farming. Kasi isa itong magugulay, tiga Aliaga, Nueva Ecija to. Malapit lang to sa bayan namin. At hindi ako nahirapan sa pagtuturo sa kanya kasi nga di-describe ko lang sa kanya kung paano gagawin. Alam na po niya kung paano yung ginawa dito. Yan. Una, sinukatan niya ng ano. Ngayon lang natin yung na-videohan to kasi noong nakaraan galing ako dito, magla-land preparation kami. Hindi na natin to na-videohan at nagmamadali rin tayo na umalis. Kaya tinuro ko na lang kung paano gagawin at alam na niya agad nung sinabi ko sa kanya ganun-ganon sa latag ng lupa kung paano gagawin yung latag ng lupa. Kasi nga kung mapapansin ninyo, may mga gulod-gulod dito, may mababa, may mataas. Ayan mga ka-agri. Medyo talagang tricky yung paglaland preparation dito. Pero nagawa na maayos to ni Kuya Melvin. Ayan o. Ayan, daan tubig na sinasabi ko. Dumidepende po ang land preparation do sa latag ng lupa. Dito, ang ginawa namin ng latag ng lupa dito, dito sa latag ng lupa, ang ginawa namin land preparation dito sa pagtatanim ng kalamansi. Inilagay po namin sa gitna ng daan tubig itong kalamansi. Bakit po? Kasi itong lugar na to, mataas talaga ito, mga ka-agri. At kahit umuulan, may drainage dito, kusang matutuyo yan kasi nga bulusok na bulusok dito sa gawin na to mga ka-agri. Kung mapapansin nga ninyo, yan o, bulusok na bulusok. Yan o. Kaya kusang matutuyo ang tubig talaga dito kapag nagpatubig ka. Mabilis mawala ang tubig. Kaya ang ginawa namin dito, iginit na namin yung kalamansi, yung tatam na ng kalamansi mga ka-agri. Kung mapapansin nyo, may mga butas na nga. Yan o. At nakagitna sa daan tubig. Ito mga ka-agri, kahit tagulan hindi ito mamamatay dahil kuwan nito, mataas yung lupa. At ito, ganito rin yung ginawa namin na linyada ng daan tubig ng kalamansi namin doon sa Hain, Nueva Ecija. Nasa gitna din. Nasa gitna ng hukay mga ka-agri. Pero ito, hindi ko na pinalaparan itong daan tubig ng kalamansi ni Sir Boyet kasi nga bukod sa hindi siya sobrang lakas ng deep well niya na patubig niya at saka kuwan nga ito halos bundukan na to, paanan to ng mga bundok mga ka-agri oh. Makikita nyo nga doon no? Kaya ginawa namin ganito lang, nasa mahigit 1 talampakan lang yung lapad na ginawa namin mga ka-agri. Ito mga 2 dangkal lang halos 3 dangkal mga ka-agri itong ginawa namin na daan tubig. Ito good na rin ito sa kalamansi kasi nga hindi naman nga ganun kalakas yung patubig. Malakas din pero hindi po siya katulad dun sa amin na talagang malakas kasi nga bundok ito submersible yung ginagamit dito na doon nakalagay yung ginagamit nila ng patubig dito mga ka-agri. Kaya tama lang yan, mapapaagusan ng maayos to at maalagaan din kasi hindi sobrang lapad tapos tagilid yung lupa. Kaya kung gumawa kami ng daan tubig na malaki, hindi rin kakalat ng husto yung tubig. Kumbaga yung naaayon lang doon sa gamit mo
yung ginawa namin mga kaagri. At yung ginawa nga ni Kuya Melvin dito, yun, describe ko lang sa kanya kung paano yung gagawin dito sa paggawa ng daan tubig. Kung ano yung nasa isip ko, yun na yun ang lumabas doon sa ginawa ni Sir Melvin. Ito nga, sige Kuya Melvin, may kausap lang kasi siya kanina. Ito nga, siya yung naggawa ng land prep na to. Ayan na mga kaagri. Yan na. Ganda ng linyada. At sinyaga ko na iayos, hanapin yung kung saan dadalo yung tubig na parang banayad lang para i-absorb nung lupa yung magiging basa niya papunta doon sa pananim natin. Apo. Kaya sabi nga ni Sir, hindi basta-basta yung ginawa mo, yung pag-aayos nung pataniman natin. Dahil kung halimbawa biglang pabalusok yung tubig, lalampas lang doon, dadaan lang. Kaya maganda rito, natutuwa rin ako at para kay Sir, okay itong ginawa ko na paghanda doon sa pataniman. Kasi si Sir Melvin may knowledge na siya sa pagpa-farming at dati nga siyang naggugulay dyan sa may Aliaga Nueva Ecija, kaya hindi na po tayo nahirapan na magturo sa kanya. Dinescribe lang natin sa kanya sa salita lang kung paano gagawin. Alam na po niya kung paano ginawa, kung paano yung mga bulusok na lupa tulad na to. Sir Melvin, punta nga tayo doon sa ginawa mo dito. Sige, ito. Tulad na to, bangin na bangin ito. Bangin to. Pero ang ginawa ko dito, yung isang side, yung sa bandang mas mababa, yun ang pinaasan ko ng ayun. Ng parang pilapil. Oo. At kung sakaling paagusan natin ng tubig, siguro Sir, kaya mapansin mo, ito yung tulos. Pag dito na pwesto yung mga tanim natin, at dito umaagos, total pababa naman yung magiging basa niya. Sigurado naman sigurado doon sa pananim natin. Tama yan. Medyo nilakihan ko yung yung harang dito at dito wala nang problema. Yung pagkatas niya dito naman papunta doon sa mga tanim. Yun. Tama po yung ginawa ni Kuya Melvin dito dahil nga sa tagilid na tagilid yung lupa dito. At kinontra din namin nga yung hindi namin papaganong ginawa yung row kasi dadaan nga lang tubig dyan, hindi rin ma-absorb ng lupa. Kaya ginawa namin, pinahalangan namin ng row, mga kaagri, mapapansin nyo. Sa mga bitin po na lupa, yung mga tagilid na katulad na to, yung rolling, ganito po ang tamang ginagawa. At ito nga, ang ginawa nga ni Kuya Melvin dito ay siya doon sa tinuro natin sa kanya. Ganun na ganun po. Kaya ako, napakalaking bagay po na may tulad ni Kuya Melvin dito sa pagpa-farm na paglaland preparation. Yan po kasi isa sa pinakamahirap na ginagawa ng isang pagpa-farming, yung paglaland preparation, kasi diyan nakasalalay lahat yung mga gagawin mo sa mga susunod na panahon. Kapag hindi po kasi maayos yung paglaland preparation, mas mahihirapan ka dyan kada magtatrabaho ka, kasi yan ang pinakamahirap. Unang-una yung pagpapatubig, lalo na kung tagaraw na ganito na, ay pag hindi maayos yung land prep mo na katulad nga na to ni Kuya Melvin, dito sa lugar ng bundukan, gulod-gulod yung lupa, ay sigurado magkakaroon ka ng malaking problema. At kada magtatrabaho ka dyan, wala kang ginawa dyan kung hindi mag-ayos ka ng mag-ayos doon sa land preparation na hindi maayos yung pagkakagawa. Kaya napaka-importante yung land preparation, kasi sa una talaga napakahirap niyan, mahirap iayos yan, pero pagkayari niyan, maginhawa ka na mga kaagri. Ito yung patubig nila, medyo malakas mga kaagri. Yan, oh. Kaya alam ko, mabubuhay yung kalamansi dito kasi malakas yung tubig nila dito. Submersible po ito, yung gamit nila. Kasi malalim ang balong dito, malalim ang water level, kaya submersible po yung inilagay nila. Yan. Sa mga lugar po na mabundok na katulad na to, yan po, maganda, submersible ang gamitin ninyo. At ang balong na nakuha nila medyo maganda rin talaga mga kaagri. Hindi po ito natutuyo, hindi po nauubos. Ayan o mga kaagri, oh. Yan, ganyan po yung ayan po, ganyan. Paagos, maganda po kasi yung paagos na ganito, mabubuhay na maayos yung kalamansi. Makakuha ng malakas na madaming tubig, makakasipsip po siya at hindi yung nadadry lagi. Kapag po kasi dinidiligan lang ng hose, medyo talagang mahirap yun.
Ito, sa nakita ko nga dito mabubuhay na ang kalamansi talaga dito. Sa ginawa nila, ang lakas po ng patubig. Oh. So, ganitong ginawa kong technique doon sa ano. Nung una, kinakawid ko ito ng walang tubig. Pero sabi ko, ang hirap. Talagang ano. Pero sabi ko, sabayan ko ng patubig at baka guminhawa siya. Oo. Tsaka makikita mo na yung ano dyan. Oh, yung mababa. Yung mababa, tsaka mataas. Ano, oo. So, kung alin yung kakayurin mo lang. Oo. Ayan, no? Ganyan po yung ginagawa niya. Talagang tiyagaan lang para maihanda natin ng maayos itong ano, taniman. Ito may araro na dati ito dito. Siyempre kulang pa kasi nga yung linya po kasi ng ano dati dito ng tulos. Siyempre hindi naman maaararo yun. Hindi pwedeng daanan ng kalabaw yun. Kaya siyempre yung natira, yan po. Pagkatapos traktora, araro ng kalabaw, sukat, tapos araro ng kalabaw. Yun. Ayan po. Ayan, ganyan. Ito, yung mga ganitong klase ng patubig. Ito yung talaga mabubuhay po yung kalamansi. Yung ganyan. Kaya laking tulong po ni Sir Melvin dyan. Ay, ni Kuya Melvin kay Sir Boyet. Dahil nakakuha si Sir Boyet ng marunong sa pagpaparming. Napakalaking ginahawa na po ng may-ari kapag ganito po yung tao ninyo na makukuha kasi hindi mo na sila tuturuan. Alam na nila yung gagawin. Kaya napakalaking bagay po niyan. Hindi po madidelay yung kalamansi mo kapag ganyan. Sir, talagang natapos ko na itong area na ito. Kumbaga, dinemo lang po namin ito sa inyo kasi hindi ko po inabutan si Kuya Melvin na nag-prepare dito. Yan po yung ginawa ni Kuya Melvin. Makapansin ninyo, yan. Maagos. Ganyan. Yan po yung tatamnan ng kalamansi mga ka-agri. Ayan, ganyan. Pagka sa ganyan, mabubuhay ang kalamansi mo mga ka-agri. Pag ganyan. Ganyan ang ginagawa niya. Sinasabayan niya ng paagos tapos kabig. Kinakabigan niya. Ayan, no? Yung mga matataas, malalaman na niya kung alin yung matataas. Yun lang ang kakabigan niya. Yung mabababa, syempre, hindi na para kabigan pa. Kaya kumbaga, sa actual kasing ganito, nasa bayan, alam mo na yung magiging resulta niyan. Kapag nagtanim ka, dire-diretso na po yung patubig dyan. Ayun, diretso na. Ginhawa. Ganda ng ginawa nila dito. Ang ganda. Nakaka-agree. Ginhawa. Buhay ang kalamansi dito. Pag tinamnan. Ang tulos po na yan, yan po yung kalamansi. Diyan po itatanim sa gitna ng daan tubig na yan. Ito makaka-agree, ano to pinararuhan ito bago to nilinyahan muna to, nilagyan muna ng tulos tulad nung nando yun, nilagyan muna to ng tulos, sinukatan. May mga land prep na rin po ako na pagsusukat, pwede nyo yung panoorin. At sinukatan nga namin ito ni Kuya Melvin, nilagyan muna ng tulos, tapos nung nalagyan na ito ng tulos, may tulos siya na yan dyan, nakagitna yan dati dyan, ganyan. Yan, ganyan. Nung nalagyan na yan ng tulos, mga ka-agri, inararuhan po ito ng kalabaw. Na pag hindi ko na lang kasi nakita kung paano yung nararuhan to kasi wala ako nung nag-araro yung kalabaw mga ka-agri. Ito mga ka-agri, nararuhan po ito, inilayo po namin ito ng isang piye, mahigit isang piye, mahigit isang talampakan po dito sa tulos. Ginanon ng kalabaw 2 beses, 2 paraan. Siklat ang tawag dito sa amin doon, inilayo doon sa tulos yung kumbaga para maglagay ng harang na daan tubig. Tapos 2 beses po yan, 2 round trip para mas mataas yung harang. Tapos nilagyan pa po ito ng isa pang ganon, tinaklob naman po ito dito sa pilapil yung isa, pabaligtad naman po yung isang ikot para syempre tumaas nga yung harang. Pero syempre may mga pa yan may mga lupa pa yan dyan sa gitna ng linya. Yan po yung kinakabig ni Kuya Melvin para mawala yung harang na lupa. Inilalagay niya pa yan dyan sa gilid, pinipiruya niya para syempre yung daan ng tubig dire-diretso, maayos. Ganun po ang ginagawa ni Kuya Melvin. Sa totoo lang mga ka-agri, itong ginawa ni Kuya Melvin na to, talaga namang hindi po ito basta-basta at hindi po ganun kadaling gumawa ng paglaland prep dito sa lupa na taniman ng kalamansi ng mga ganitong lugar. Paulit-ulit ko po sinasabi na yan po ang pinaka-importante sa lahat, yung paglaland preparation, kasi diyan nakasalalay din yung gastos mo kasi
kung di maayos ang land prep mo, magagastos ka dyan. Kung sa patubig, nagpapatubig ka tapos ayaw umagos ng tubig mo, kung saan pumupunta, mas magagastosan ka pa dyan. Yung pagod, yung sa mga tao mo na magtatrabaho dyan, matagal. Tapos yung sa, kung gumagamit ka ng diesel sa pagpapatubig o gas o di kuryente, malelesin na yan, lahat-lahat na yan mga ka-agri. Kasi dahil dun sa gagawin mo na maayos na paglaland preparation. Kasi ang summer, hindi lang isang summer ang dadaan sa'yo sa pagkakalamansi. O kung isang dekada ka magkakalamansi, isang dekadang summer ang dadaanan mo dyan. At ang summer naman, tumatagal ka ng hanggang 4 hanggang 5 buwan. Mga ka-agri. Minsan nga, tumatagal pa ng 6 na buwan ng summer, pagpapatubig. Kasi nga, tulad ngayon, deklara nga ng Pag-asa ngayon na El Nino. Maaga pa lang, talaga namang tag-araw na. Ibig sabihin, Nobyembre, Oktubre pa lang, ano kaya Melvin? Naging tag-araw na yun, no? Talagang naging madamot na ang pag-ulan dito noon. Kaya maagang mga natuyo yung mga lupa. Yung mga palayan dito, hindi naging sapat dahil hindi pa naman to inabot ng irrigation. Kaya nabitin sa mga patubig. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ayun, inaabot minsan ng kalahating taon yung magiging summer. Sa isang buwan mga ka-agri, pag nagpatubig ka ng kalamansi, hindi lang po 2-3 beses. Minsan umaabot po yan hanggang 7 beses sa isang buwan ng pagpapatubig. At hindi naman isang araw lang. Tulad na to, yung mga ganitong lupa. Tapos yung luwang ng tanim mo, aabot ka dyan ng pinakambaba mo na 2 araw. At 7 beses sa isang buwan na tuwing 2 o 3 araw yun. Kaya mga ka-agri, napaka-importante talaga ng maayos yung daan tubig mo bago ka magtanim, nakatulad nga ng ginawa ni Kuya Melvin na to. Kasi ang ano dyan, kasi kung maayos din naman kasi yung daan tubig mo o land prep mo, mabilis ding lalago yung kalamansi mo kasi hindi yan nadidelay sa pagpapatubig. Hindi yung inaabot ka dyan na 1 linggo sa pagpapatubig. Kumbaga nalelesen yung araw ng pagpapatubig mo. Hindi na inaabutan ng pagka-dry o pagpitak ng lupa yung kalamansi mo bago maagusan yung mga nasa dulo. Kasi nga mabilis na ang trabaho, mabilis na yung pagpapatubig kasi maayos yung land prep na ginawa mo. Ganun po yun, yung sinasabi ko lagi sa inyo. Sa mga baguhan po dyan, pwede nyo po itong kopyahin, itong ginawa ni Kuya Melvin na to. Yung pagla-land prep na ginawa namin, yung daan tubig na kalamansi sa mga lugar na mga bitin, matataas. Igitna nyo na po yung kalamansi sa daan tubig na katulad nga ng ginawa namin na to.